pa tayong sumigaw para po sa ating Tatay Digong naman na bring him home ng 5 beses. Bring him home! 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 Salamat, mahal Kasmi. Tatawagin na po natin ang isang ama at isang dakila na tagapaglingkod ng ating inang bayan. Walang iba, kundi si Tatay Rani. Palagpakan po natin siya. Tatay Rani! Maraming salamat at katuwang namin kayo sa pagpili para sa tama at pagpili para sa taong nagmahal, nakipaglaban ang kanyang kagustuhan, magkaroon ng katahimikan ang bayang ito. Mga ordinaryong tao, tayo, saksi mismo kung paano ang pagbabago nung tumayo si Tatay Digong sa atin. Napakadilim ng panahon ngayon na si Tatay Digong ang kailangan ng bayang ito. Hindi na natin malaman kung anong bukas meron tayo dahil ang naghahari na noon yung biktima ng droga, sindikato ng droga, narco-politics at pati na ang ating mga kapulisan ay hindi na rin natin malaman kung to serve and to protect. Si Tatay Digong ay pinili ng ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan na ang gusto ay magkaroon ng kapayapaan para sa aakaling kanilang pamilya. Nakakalungkot dahil yung taong tunay na nagmahal sa mga marangita at ordinaryong tao ay biktima ng masama at lumang pamumulitika. Nakakalungkot dahil pinatunayan niya nung siya ay nanungkulan, di wala, di 5 o 1,000 o anumang salapi na galing sa bayan ay ang kanyang binulsa. Makikita naman natin sa pamumuhay ni Tatay Digong, isang ordinaryong tatay pa rin, isang ordinaryong tahanan pa rin, samantalang ilang taon na naglilingkod sa pamilya, sa bayang ito, pero wala at hindi yumaman. Ang tanging angat at sinuportahan ng ilang milyong Pilipino na ang kagustuhan magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Noong araw na yon, yung mga oligarko, yung mga negosyante, kasabwat ng mga politiko, sila ang nagpapasasa ng yaman ng ating bayan. Kung natatandaan nyo, merong concessionaire ng tubig na nagtataas sana ng presyo, pero pinigilan ni Tatay Digong. Totoo, sila pa At nagbayad. sinabi, i-take over po kayo kung kayo ay magtataas pa rin ng tubig, dahil yung tubig na yan, natural na yaman na naging hanap buhay, bilyong-bilyon ang kinita ng mga oligaryo Totoo yan. na nagiging kasabwat ng ating mga politiko. Binago niya ang sistema. Kaya lang, dumating ang pagsubok, dumating ang pandemic, at kaya tayo ay nabinbin sa kanyang mga programa. Pero during ng pandemic, nakita naman natin, dahil siya ay pinaniniwalaan at siya ay sinusuportahan
lahat halos ng mamamayan ay sumusunod sa kanya. Ang tanging tao, ang tanging presidente na nagmahal sa kanyang bayan, ano ang sinukli ng administrasyon ito? Ang sinasabi nila, maraming pinatay sa war on drugs ng ating presidente. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong mga panahon na yon, walang puser, walang adik na hindi pinoproteksyonan ng mga taga-gobyerno. Maraming politiko na tulak ng droga na nahalal at nag-aari sa kanilang lalawigan at sa kanilang lugar. Kung ang kapanahunan ni Presidente Erap Estrada, meron tayong tinatawag wedding politics. Pero ang wedding hindi nakakapatay at hindi nakakaperwisyo kagaya ng perwisyo na ginagawa ng mga biktima ng droga. Kahit sa kanto, may droga kang makikita. Itong lugar na ito, talamak ang biktima ng droga. Talamak ang krimen dahil lahat ng krimen na nangyayari drug-related. Saksi kami kung gaano kasalot sa bawat pamilya ang biktima ng droga. Saksi rin kami, hindi na malaman kung pagkakatiwalaan pa natin ang ating kapulisan nung wala pa si Tatay Digong. Ako, bilang kapitan noon sa pinakamagulong barangay, niraralihan namin ang aming kapulisan dahil ito ay patong sa droga. Yung droga, halos saksi at alam namin kung ano ang dinudulot sa bawat pamilya at bawat tahanan. Magtulong ang pamilya dahil sa droga at dahil may droga, may adik, hindi lang ang pamilya ang nagulo, kung hindi pati buong komunidad na. Kami po ngayon ay nananawagan ng suporta sa mga mamamayan Pilipino sa bansang ito na yung taong nagmahal sa atin baka pwedeng suklian natin siya ngayon ang nangangailangan ng suporta natin. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, wala akong ibang nagmahal na presidente sa bayang ito kung hindi si Tatay Digong. Ito pa ba ang itutupas nila sa taong nagmahal, taong ibinigay ang buhay para lang sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan? Naniwala tayo sa kasabihan, merong second chance. Kaya, naniwala rin tayo na ang sinasabi magkakaisa. Pero, kayo ba naniniwala na nasa tama ang pag-iisip at mga gawa ng leader ng bayan natin ngayon? Naniniwala ba kayo na gawain ng matino ang nangyayari ngayon sa bayan ito? Pag ang leader mo matino,
matino ang pamamalakad mo, matino din ang mga kabinete mo, matino din ang taong gobyerno. Hindi po kayo bulag, hindi rin kayo pingi. Alam nyo ang sitwasyon natin ngayon. Harapin natin ang katotohanan na tayo po ay nilalakastangan ng mga ilang politiko na nakikinabang sa kaban ng bayan. Tanong ko po sa inyo, ano na ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ba natin papansinin? Tayo ba ngayon ay walang karapatan na magsalita ng tama, magsalita at ipagtanggol ang mga susunod na henerasyon? Bakit tahimik ang mga taong nakinabang kay Tatay Digong? Bakit pati ang mga politiko nakinabang kay Tatay Digong tahimik kayo ngayon?